Siyempre, kinokondisyon muna yung sarili natin bago maglaro. Tapos, prepare tayo sa bago mag-start yung laro ng game. Tapos, kada sali ka, siyempre, hindi yung diretso laro ka kagad kasi pwede kang maaksidente or mapilayan kapag hindi mo na i-stretch yung buong katawan mo kapag ka maglalaro ka ng basketball. Kasi pag naglaro ka ng basketball, doon kasi buong katawan mo mababanat kapag ka naglaro ka na kagad tapos hindi ka nag-stretching man lang kahit kaunti. Kahit na 3 to 5 minutes, okay na yun. Pwede na yun. So, yun lang. Sa akin, the most challenging as a player is yung kapag magre-rebound ka ng bola. Once na nagkamali yung kalaban mo, tapos ikaw may hawak ng bola, doon maaari ka mapilayan. Pero kung kaya mo naman ng depensahan yung sarili mo, pwede mo siyang isalag. Sa problem sa akin is yung sa pagsakit nandyan kasi lagi ako nasisika. Paano ko tinatanggap yung pagkatalo? Siyempre, nagsaya ako sa laro. Kapag ikaw nagsaya ka sa laro, manalo matalo, okay sa'yo. Hindi yung pagka natalo ka makikipag-away ka, ganun. Siyempre, kapag alam mo na kita naman na ibang tao natalo ka hayaan mo na lang. Tanggapin mo yung pagkatalo. Kasi, ang pagkatalo, doon ka mas magiging matatag para makamit mo yung tagumpay. Pangit na naranasan during training. Ayun. Yun sa pakikisama ng ibang ka-teammate mo na masyado silang mataas sa sarili nila na kapag kayong kasama nila is nilang mahina. Masyado nilang binababa. Kumbaga dapat kapag kayo nasa team kayo, di ba dapat sabay-sabay din kayong aangat. Kumbaga ngayon ko dun is yung sa amin, parang nawawalan sila ng respeto sa isa't isa sa team nila. Yun lang. 31 kasi birthday ko yun. Tsaka yung number 1 kasi is isa taong minamahal. Yo. Sa akin siyempre, nakakainis, nakakasakit din ang damdamin. Siyempre kapag mali yung tawag sa'yo. Tapos, hindi naman yun ang ginawa mo mismo. Siyempre masakit. Kaya okay lang din. Pag mali yung tawag ng referee, ito real talk, totoo legit. Sinasapak ko yung referee. Sa akin ang natatandaan ko sa mga sa akin na sinabi sa akin ng coach ko is maging matyaga ka, tapos marespeto sa kapwa mo. Kasi once na naging matyaga ka at marespeto sa kapwa mo, pagkakatiwalaan ka nila lalo sa laro. Tips para sa mga naglalaro is siyempre mag-iingat lalo sa mga hindi masyado maganda maglaro. Tsaka siyempre yung respect pa rin sa kalaban or sa ka-teammate mo. Yun lang. Yun nadadala ko sa buhay about sa paglalaro ko sa basketball. Siyempre yung respect. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung ugali ng isang tao. Makakasalamuhan natin. So, ayun. Respect. Siyempre, yun lang.